Banta ng landslide sa Cordillera Region binabantayan dahil sa bagyong Krising. Major roads sa rehiyon maaari pang madaanan. Alam mo, unang-una, gaya na sabi ko, masakit mawala ng mahal sa buhay, masakit mabigo sa pag-ibig, pero pinakamasakit itong ginawa niya sa akin, yung niliit niya ako dito sa Bitsing sa Bungero na to. Paghingi ng sorry ni alias Totoy hindi uubra kay retired Police Lieutenant General Junel Istomo. Pagsasampa ng kaso itutuloy kung hindi babawiin ang mga bintang. Isa pang sako na may kahinahinala umanong laman nakuha ng Philippine Coast Guard Technical Divers sa Taal Lake. Hindi po ito tinatanggihan at hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po ng mga ariyang suhestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Mga suhestyon ni Vice President Sara Duterte handa umanong pakinggan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Budget ng OVP hindi hinahadlangan ayon sa Malacanang. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Nasa pinakamataas sa pag-alerto na ang mga ahensya ng pamahalaan bilang paghahanda sa magiging epekto ng bagyong Krising. Alas 12 ng tanghali nang ilagay sa Red Alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ibig sabihin nito, required mag-duty ang mga tauhan ng iba't ibang ahensya sa kanilang operations center para sa mabilis na pag-responde. Itinasa sa Red Alert Status and Disaster Response Command Center o DRCC ng Department of Social Welfare and Development. Ito ay bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Tropical Depression Krising sa bansa. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Katatanggap lang po natin nung latest memo from the National Disaster Risk Reduction and Management Council. Effective 12 noon po today, ay red alert status na po tayo. So, ibig pong sabihin, all human and material resources are now made available for duty and deployment. Idinaas na sa red alert status ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang paghahanda sa buong bansa dahil sa posibleng epekto ng bagyong Krising. Nangangahulugan ito na 24 oras na ang gagawing monitoring at response operation ng ahensya. Mula sa prepositioning o paghahanda ng relief goods, deployment ng quick response team hanggang sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa mga posibleng evacuation na gagawin. Ayan na yung highest level of readiness in anticipation of course of an imminent emergency or kapag may mga sudden onset na ng mga disasters. Naka-activate na lahat ng miyembro ng iba't ibang mga pillars sa NDRIMC and lahat ng mga personnel and all our resources are already mobilized to ensure yung mabilis na pagpapahatid ng tulong, and then our personnel nga po as I've mentioned are deployed for duty and immediate action. Batay sa pinakahuling datos ng DSWD, mayroon ng nasa mahigit 281,206 family food packs at 51,652 na non-food items para sa Region 1, 2 at Cordillera Administrative Region o CAR. May kabuuan namang mahigit 2.9 billion para sa standby funds at stockpile ang ahensya. Mahigit 3 milyong family food packs, nasa mahigit 300,000 non-food items at 28,000 na ready-to-eat food packs naman ang nakahanda.
Nagpaalala naman ang ahensya sa publiko na manatiling mapagmatsyag at makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal na pamahalaan. Mahalaga rin ang patuloy na pakikinig at pagtutok sa mga abiso kung saan lugar ligtas na lumikas sakaling kailanganin at kung papaano maa-access ang tulong na mula sa pamahalaan. Ayon naman sa Malacanang, nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Opo, meron pong mga direktiba ang ating Pangulo sa mga concerned agencies. Katulad po ng NDRRMOC, nag-raise na po sila ng blue alert status noong pa pong July 16 as of 11 a.m. At nagko-conduct na rin po sila ng pre-disaster risk assessment at nag-activate na rin po yung Virtual Emergency Operations Center noong pa pong July 16, 2025. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaranas sa matinding pagbaha ang probinsya ng Antique, bunsod ng malalakas na ulan na dala ng bagyong Krising. Sa lakas ng agos ng baha, bumigay ang isang hanging bridge sa bayan ng Patnongon habang nawasak rin ang ilang pader at gate ng mga bahay doon. Ito ang balita ni Joan Nano. Rumagasa ang baha sa ilang mga bayan sa lalawigan ng Antique, bunsod ng naranasang matinding pag-ulan ngayong maghapon dahil sa bagyong Krising. Sa mga post na ibinahagi ng Antique Province's social media, makikita ang malakas na agos ng tubig sa barangay Sataan at Tibyao. Sa lakas ng pagragasa ng tubig, pilit na pinipigilan ng ilang mga residente na maanod ang kanilang mga nakaparadang motorsiklo. Sa bayan naman ng Patnongon, bumigay ang isang hanging bridge dahil sa malakas na agos ng tubig mula sa ilog, bunsod ng matinding pag-ulan. Sa video na ito, makikitang bumagsak na ang tulay. Gayunman, tila hindi ito alintana ng ilang mga residente roon. Sa isa pang di kalayo ang barangay sa bayan ng Patnongon, isa pang hanging bridge ang bumagsak rin dahil sa lakas ng agos ng tubig. Sa tindi ng naranasang pag-ulan, nagtumbahan rin ang mga pananim na tubo sa barangay Paningayan sa Kulasi. Nawasak rin ang pader at gate ng ilang mga bahay na binaha sa may area ng Banwakang Sebaste. Pinasok rin ng baha ang ilang mga bahay sa sitio Kalakala, kaya't kinailangan na ilikas ang ilang mga residente. Sa isa pang post, makikita na natabunan na ng makapal na putik ang National Highway sa barangay Alojado, bunsod ng landslide. Nahirapan rin na makatawid ang mga sasakyan sa ilang kalsada sa Antique kahit pa ang mga bus at truck dahil sa malakas na agos ng baha. Bandang 11:30 ng umaga kanina nang magpalabas ng advisory ang provincial government ng Antique kung saan inaabisuhan ng mga motorista na hindi muna madadaanan ng ilang kalsada doon kahit pa ang malalaking sasakyan dahil pa rin sa matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahalaga pa rin para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anumang magiging suhestyon ni Vice President Sara Duterte. Ito'y lalo na kung makabubuti sa bansa ang mga ipapanukala ng pangalawang Pangulo. Ngunit para sa Malacanang, tila mismo si VP Sara ang ayaw umanong tumulong sa pamahalaan. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Hindi po ito tinatanggihan at hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po ng mga area suhestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Nananatiling bukas ang isipan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anumang suhestyon ni Vice President Sara Duterte, lalo na kung tiyakin makatutulong sa Pilipinas. Ito ang tugon ng Malacanang sa pahay ni Office of the Vice President Spokesperson Ruth Castelo na sinumang Vice Presidente ay dapat maging handa sa pag-ako ng responsibilidad sakaling may mangyari sa Pangulo ng Bansa. Kaya naman ang pigilan ang suporta o pagpupondo sa Office of the Vice President ay magiging kasiraan ng serbisyo para sa bansa. Whoever the Vice President is, keeping her out of the loop or not being able to
to provide funds for her projects and programs, not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. Ngunit ayon kay Yusek Castro, hindi isinasantabi ng administrasyon si VP Sara. Ang Vice Presidente umano mismo ang hindi nagbabahagi ng kanyang nalalaman, partikular na ang tungkol sa sinasabing paraan upang mapababa ang presyo ng bigas. Tandaan po natin, mismong si Vice Presidente ang nagsabing daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. So, hindi po nanggagaling sa Pangulo o sa administrasyon na ito ang pagharang sa kanyang mga gustong gawin para sa taong bayan. Dagdag ng palace official, hindi hahadlangan ng administrasyon kung sakaling humihingi man ng mas mataas na budget ang Office of the Vice President. Kahit po ang DBM, binigyan po siya, pinataas po ito sa original na or initial proposed budget nila for 2026. Binigyan pa po at in-increase sa 170 million. Inaprubahan po ito ng DBM at sa ngayon po ang proposed budget ng OVP ay from 733 million ay ginawa po 903 million. Wala pang bagong reaksyon ng OVP sa pahayag na ito ng palasyo. Samantala, nagbigay rin ng reaksyon ng Malacanang sa inihaing panukala ni Presidential Sister Senator Amy Marcos na President Rodrigo Roa Duterte Bill o PRRD Act. Sa ilalim ng panukalang batas, papatawan ng parusa at gagawing krimen ang extraordinary rendition o pagsuko ng isang Pilipino sa foreign jurisdiction nang walang arrest warrant mula sa Philippine Court. Tugon ng palasyo, trabaho naman po ng isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas para sa taong bayan, sa ikauunlad ng bansa, hindi para sa pansariling kapakanan. So, good luck po. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isa sa mga flagship program ng Office of the Vice President ang libreng sakay. At sa dami ng mga sumasakay dito, plano ng OVP na palawigin ng oras ng biyahe ng kanilang mga bus. Ito ang balita ni Jed Neresina. Mag-submit kami lang ng mga more justifications para ma-approve natin sa kanila. But they're also doing their own study. Kung feasible yung magdagdag pa tayo ng oras, magiging 6 hours. Nakipag-ugnayan na ang Office of the Vice President sa Department of Transportation kaugnay ng pagpapalawig sa oras ng biyahe ng kanilang libreng sakay sa Metro Manila. Ayon kay OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo, nakapagsumite na sila ng paunang request sa DOTR. Ngunit patuloy ang ginagawa nitong pag-aaral kaugnay ng nasabing request. Mayroon din aniyang sariling pagsusuri ang DOTR kung feasible na gawing 6 na oras ang serbisyo ng libreng sakay bus. Nauna nang iminungkahi ng OVP na gawing alas 4 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga ang morning trip ng kanilang bus at parehong oras din naman sa gabi. Paliwanag ni Attorney Castelo ay marami na ring bumabiyahe ng nasabing oras sa umaga. Yung mga gusto na earlier ang alis ng bahay, we have the 4 to 10 but we will still need the final study sa recommendations. Pero yung nakita nyo kasi sa PITX kanina, kailangan natin aralin kung kailangan pang magdagdag or anong lugar yung kailangan na dagdagan. Isang EDSA-bus carousel sa ruta ng libreng sakay ng OVP. Magsisimulang magsakay ito ng pasahero sa PITX at pabiyahe hanggang sa monumento. Mayroon din itong mga ruta sa Quiapo to Commonwealth, Naik Cavite, Cebu, Bacolod, Davao at ang pinakabago ay sa Tacloban. Kaya para sa ilang commuter na naging benepisyaryo ng OVP libreng sakay, malaking tulong anila ito. Gaya sa isang single mom na si May Ann, aniyang magagamit nila para sa ibang gastusin ang natitipid nilang pamasahe kapag ganitong may libreng sakay. Malaking bagay na po, ma'am. Lalo na po sa akin, ma'am, is single mom po ako. May estudyante pa po ako. Hindi naman kalakihan yung binibigay kong baon. Pero yung iba po, mabibili ng ulam, bigas, malaking tulong na din po.
Para naman sa estudyanteng si Ramina, hiling niya na mas dumami pa ang ganitong mga bus. Malaking bagay ang natitipid niya lalo't higit sa 2 ang kanyang sinasakyan sa pagpasok sa universidad. Mas maganda po if mas dumami pa po sana yung buses para po hindi lang po onti yung mga masiserve na tao. Tsaka po hindi na po masyadong hassle po talaga. Sa datos ng OVP, umabot na sa higit 1 milyong pasahero nitong 2024 ang nakinabang sa libreng sakay program. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi umubra ang paghingi ng sorry ni alias Totoy kay retired Lieutenant General Junel Estomo kaugnay ng pagkadawit ito sa pangalan ng dating general sa issue ng missing sabungeros. Ayon kay Estomo, dapat ay bawiin muna ni alias Totoy ang mga bintang laban sa kanya sa pamamagitan ng pagpapa-interview sa media. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Unang-una, gaya na sabi ko, masakit mawalan ng mahal sa buhay, masakit matigo sa pag-ibig. Pero pinakamasakit itong ginawa niya sa akin, yung niliit niya ako dito sa missing sabungero na to. Masakit talaga. So para sa akin, hindi ko pa ngayon matanggap yung kanyang pag-sorry. Tuloy ang ginagawang paghahanda ng legal team ni retired Lieutenant General Junel Estomo sa gagawing pagsasampa ng kaso laban kay Julie Patidongan alias Totoy. Ayon kay Estomo, masakit ang mga bintang ni alias Totoy na ikinasira ng kanyang pangalan. Pagdidiin ng dating general, hindi siya miyembro ng Alpha Group gaya ng ibinibintang nito. So, aantayin ko lang yung kanyang affidavit. Kung nandun talaga ang pangalan ko, kung nandun talaga yung pangalan ko sa affidavit, then I'll file appropriate charges against him. Sinabi pa ni Estomo na kailangan bawiin ni alias Totoy ang mga paratang nito laban sa kanya bago niya tanggapin ang paghingi nito ng paumanhin. Kailangan rin aniyang magbigay si alias Totoy ng public apology sa harapan ng media nang sa ganun ay malinis ang kanyang pangalan. Nagbigay na ako ng certificate na hindi talaga ako member ng Alpha Group. Bawiin niya yun. Tapos yung sinasabi niya, pinapatay ko siya. Dalawang issue yun eh. So, magpa-interview siya ulit, tapos linisin yung pangalan. Siyempre, nasaktan ako, nakakalagkad ang pangalan ko. Kailangan niyang gawin yun para marinig ng taong bayan na nagsinungaling siya. Sa isang interview sa radyo, sinabi ni alias Totoy na magsusorry siya kay General Estomo dahil sa pagkakabanggit nito ng pangalan ng general sa National Police Commission o NAPOLCOM. Samantala, naglabas naman ng certification ang Pitmaster Foundation na nagsasabing hindi nila miyembro si retired Lieutenant General Junel Estomo. Yung certificate na yan ay nagpapatunay, galing po yan sa Pitmaster mismo, nagpapatunay na si Lieutenant General Junel Gabriel Estomo retired ay hindi connected sa Pitmaster. So in short and simple language, kung hindi ko connected, paano ako maging membro ng Alpha Group? Si retired Lieutenant General Estomo ay tahasang binanggit ni alias Totoy sa NAPOLCOM na kabilang umano sa Alpha Group at kasama sa mga tumatanggap ng 70 million pesos kada buwan. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng Laurel, Batangas na isailalim sa state of calamity ang naturang bayan dahil sa nararanasang matumal na bentahan ng isda galing sa Taal Lake. Nag-ugat ito sa issue ng mga nawawalang sabungero na pinaniniwala ang itinapon umano sa lawa ng Taal. Ito ang balita ni Benedict Samson. As of now ay pinag-aaralan po na kung idideklara po ang state of calamity sa lokal na pamahalaan. Nasa pag-aaral pa po ito sapagkat pinapakiramdaman pa rin po natin ang economic status ng ating bayan.
Ramdam na ng mga mangingisda sa Laurel, Batangas ang epekto sa kanilang kabuhayan dahil sa isyu ng missing sabongeros. Sa tala ng Laurel Local Government Unit, nasa 500 mangingisda ang kasalukuyang apektado ng ginagawang paghahanap sa mga ito. Ayon kay Bienvenido Mayuga, Municipal Administrator ng Laurel, sa ngayon ay pinag-aaralan na nila ang economic status ng kanilang bayan para sa posibilidad na pagdedeklara ng state of calamity. Plano rin ng lokal na pamahalaan ang humingi ng tulong sa national government gaya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa mga susunod na araw po, ay pinag-uusapan na po kasama po ang DSWD, MSWD para naman po sa mga agarang tulong po para po sa mga affected ng atin pong mga investigasyon na nagaganap. Sapagkat affected po talaga ang kanilang hanap buhay dito po sa ating bayan. Ayon sa mangingisda na si Lery Molina, noong hindi pa pumuputok ang isyu na itinapon umano sa lawa ng taalang bangkay ng missing sabongeros, malakas pa ang bentahan ng tilapia na kanilang nahaharvest. Sa 50 kilong naiaahon niya, aabot sa 1,500 pesos na ang kita niya. Ngunit biglang naging matumal ito ngayon. Sa ngayon po, hindi po na ganun gawa pong binabarat na po yung produkto namin eh. Siguro po ngayon 500 dahil nga minsan po nababalik pang isda eh. Pagka yung nagtitinda po kami, ganun po. Hindi po namin benta. Hindi po maiwasan dahil yung sinasabi nila na hindi daw safe kainin. Dahil po sa mga unang issue. Mula rin sa 140 pesos per kilo, ngayon ay 60 pesos na lang niya itong nabebenta. Nilinaw naman ng Laurel Batangas LGU na ligtas pa rin kainin ang mga tilapia na ina-harvest sa kanilang lugar. Paglilinaw din po, ang tilapia po sa Laurel ay cultured. Ibig sabihin, ito po ay alaga. Pinatutuka po ito ng commercial feeds. Hindi po ito yung alpas na kagaya ng inaasahan ng iba. Yung po sa mga nag-aalangan pong bumili, huwag na po kayo mag-alangan dahil po kami, kinakain namin dito araw-araw halos tilapia po. Dahil goods po ang tilapia namin, dahil matagal na rin po naman yung issue at saka yung tilapia po namin, mga nakakulong, mga po yan, nasa cage po yan, nasa fish pan, kaya hindi po siya makakagala sa labas. Una nang tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ligtas kainin ng mga isdang inaalagaan sa lawa gaya ng tawilis at tilapia. Ayon sa BIPAR, ang tawilis ay hindi carnivorous o kumakain ng karne. Ito ay nabubuhay sa algae at planktons, habang ang tilapia na nasa fish cages ay pinapakain ng commercial feeds. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mayroon pa ring mga Pilipino sa mga scam hubs sa Southeast Asia. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakikipag-ugnayan na sila sa mga kinaukulang ahensya upang masagip ang mga ito. Umapila rin ang DFA sa Filipino communities na tulungan sila sa mga ginagawang hakbang upang wala nang mabiktima ng scamming activities na ito. Ito ang balita ni Van Alvarez. Ang tingin namin ngayon, there are about maybe close to 100 or maybe 90 to 100 na nasa tawag nyon, scam farms doon sa Thai-Myanmar border. Patuloy na nabibiktima ang ilang Pilipino ng mga scam center sa Timog Silangang Asya. Base sa tala ng Department of Foreign Affairs, noong July 7, 118 Filipinos ang kailangang sagipin mula sa iba't ibang bansa sa rehiyon. Pinakamarami rito ay nasa Myanmar at Thailand. Sa 75 Pinoy na nasa Myanmar, 14 ang under process na para sa kanilang transfer. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, tuloy-tuloy ang isinasagawang rescue operation sa kabila ng iba't ibang pagsubok. We're doing what we can, pero complicated lang by the fact na in Myanmar's case, hindi hawak ng Myanmar government yung territory where the scamming farms are. Mas mabilis mapauwi yung mga nasa Laos or Cambodia kasi yung buong teritoryo hawak ng pamahalaan. Ipinapadala ng mga embahada ang pangalan ng mga Pilipino sa Ministry of Foreign Affairs ng Myanmar. Ito umano ang makikipag-ugnayan sa mga armadong grupo tulad ng Democratic Karen Buddhist Army o Border Guard Forces na nakakasakop sa mga lugar na kinaroroonan ng mga scam farm. Oras na mailigtas, dinadala ang mga biktima sa holding centers.
Dagdag pa ng DFA, ang mga Pilipinong nare-rescue ay binibigyan ng pansamantalang travel documents upang makatawid sa Thai-Myanmar Friendship Bridge dahil kadalasan ay kinukuha ng mga employer ang kanilang mga pasaporte. Samantala, muling binigyan diin ng Department of Migrant Workers ang modus operandi ng mga illegal recruiter na sangkot sa operasyon ng mga naturang scam hub. Gigisahin ka sa sarili mong mantika pag nagreklamo ka. Kasi pag nagreklamo ka, sasabihin ng employer na scam hub, marami akong ginastos sa'yo, 300,000, 400,000. Sabihin mo sa kamag-anak mo sa Pilipinas, umutang para bayaran kami. Di nagkautang pa ngayon yung pobreng trafficking victim. So, they're very good at twisting the narrative and yung confusing and scaring. Ayon sa DMW, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Justice upang makasuhan ang mga hindi lisensyadong recruiter na patuloy na nambibiktima dito sa Pilipinas. Paalala ng mga otoridad sa mga nagnanais mga ibang bansa dumaan sa legal at tamang proseso ng pag-a-apply upang marangal na makapagtrabaho at hindi malagay sa peligro ang buhay. Ivan Alvarez, UNCV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inutusan ng Malacanang ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na palawakin ang kaalaman ng publiko tungkol sa maritime territory at estado ng Pilipinas bilang archipelagic country. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 87, hinihimok rin ang lahat ng local government units at pribadong sektor na isulong ang kamalayan ukol dito. Nilagdaan ng kautusan na ito sa bisperas ng anibersaryo ng Arbitral Awards sa South China Sea. Dumalo naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Command Conference ng Armed Forces of the Philippines. Dito inawit ang pinamagatang kanluran na ang tinutukoy ay West Philippine Sea. Ito ay nagsisilbing simbolo ng matatag na paninindigan ng sambayanang Pilipino. Ipaglaban ang kalayaan, hindi masisigil para sa bayan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Mavian Dog mula sa Brisbane, Australia. Huminto ang buong Taipei sa gitna ng pinakamalaking military at civil defense exercises bilang paghahanda sa posibleng pananakop ng China. Kasabay ng Hankuang War Games, isinagawa rin ng air raid sirens, mass evacuation drills at urban warfare exercises. Ito ang balita ni Maven Carizo. 全体国军正进行1年1度最重要的汉光41号演习。 今年的演习特别采取极限练兵的方式进行，也就是没有事先的范本，但是是以大规模的实战化演练来进行。 Mahigit 22,000 sundalo ang kalahok sa malawakang military drill sa buong Taiwan sa ilalim ng Hankuang exercise. Sa ikapitong araw nito, nagpakitang gilas ang mga unit ng hukbo gamit ang mga bagong kagamitan gaya ng M1A 2T battle tanks, US-supplied HIMARS missile systems at Taiwan-made rockets. Sa Kaohsiung, isinagawa ang Naval Defense Mines exercise kung saan ipinakita ang bilis ng Navy sa pag-deploy ng mga underwater mines bilang depensa laban sa posibleng amphibious landing ng kalaban. Sa gitna ng init ng panahon, hindi nagpatinag ang mga sundalo sa kanilang matinding pagsasanay. Sa Taichung, nag-ensayo ang tropa sa urban warfare laban sa simulated enemy forces. Ginamit din ang isang paaralan sa Taoyuan bilang battle tank repair station. Layunin ng Hankuang exercise na palakasin ang kakayahan ng bansa sa harap ng tumitinding banta mula sa Beijing. 我要感谢584旅各位弟兄姐妹，不管是 前往美国接训，或者是回到台湾基地之后， Kasabay ng military drills, nagsasagawa rin ang mga lungsod ng urban resilience exercises.
Sa Taipei, pinatigil ang trapiko at inatasan ng mga residente na magtago sa loob ng mga gusali habang tumutunog ang air raid sirens bilang bahagi ng civil defense drill. Ngunit ayon sa mga otoridad, nais bigyang diin ngayong taon ang military readiness para matiyak ang kaligtasan ng bansa at mapanatili ang demokrasya laban sa anumang banta ng pananakop. 我们一起团结合作，守护我们的国家主权，维护我们得来不易的民主自由的生活方式，也让各行各业繁荣发展。 Maven Carizo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinanggihan ng mga hukom ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng Israel na bawiin ang warrant of arrest laban kay Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Defense Minister Yoav Gallant. Ito ay habang tinatalakay pa ang mga pagtutol ng Israel sa jurisdiksyon ng korte kaugnay ng giyera sa Gaza. Nananatiling epektibo ang mga warrant habang hinihintay ang desisyon ng ICC sa usapin ng jurisdiksyon. Ibinasura rin ng mga hukom ang kahilingan ng Israel na itigil ang investigasyon sa mga umano'y war against humanity sa Palestinian territories. Itinanggi ng Israel ang mga akusasyon at kinukwestiyon ang kapangyarihan ng ICC sa issue. Nagkasundo ang US at mga kaalyado nito sa Middle East sa mga hakbang para tapusin ang madugong labanan sa Syria matapos bombahin ng Israel ang Ministry of Defense sa Damascus at mga tropa ng gobyerno sa Suwaida. Mahigit 300 na ang nasawi sa 4 na araw na sagupaan ng mga Druze militia at Bedouin tribes sa Suwaida province. Kinumpirma ni US Secretary of State Marco Rubio na may plano na upang tapusin ang karahasan at nagsimula na ang pag-atras ng Syrian troops mula sa lungsod. Patuloy namang isinasagawa ng Israel ang mga airstrike laban sa mga target ng gobyerno bilang tugon sa mga pag-atake sa mga Druze community. Isang 150 bansa ang posibleng padalhan ni US President Donald Trump ng sulat. Ito ay may kinalaman sa sabay-sabay na ipapataw na taripa sa kanila. Ito ang balita ni Carmela Marinda. Well over 150 countries that we're just going to send a notice of payment out, and the notice of payment is going to say what the tariff, and it's all going to be the same for everyone for that group. Inihayag ni US President Donald Trump na ilalabas nito sabay-sabay ang sulat para sa 150 countries na papatawan ng tariffs. Paliwanag ng Pangulo, maliliit na bansa ito na hindi malaki ang trade sa US, kaya't magiging pantay-pantay ang taripa sa mga ito. Giit din ng Chief Executive sa kanyang press conference kasama ang Crown Prince ng Bahrain, big day ang paparating na August 1 dahil dito magsisimula ang tariffs na ipinataw niya sa malalaking bansa gaya ng Japan, South Korea at maging sa European Union. August 1st is a big day. August 1st is when very substantial money comes into our country. Paliwanag din ni Trump na posibleng itaas nito ang baseline tariffs na sinimulan niya sa 10% noong Abril sa 15 o 20%. Posible din umanong hindi makaabot sa isang trade deal ang Amerika at Japan, ayon sa Pangulo. Kung hindi magkakasundo ang dalawang bansa, mananatili ang 25% tariff na sinabi ni Trump sa kanyang ipinadalang sulat sa Japan. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iminungkahi ni US President Donald Trump na imbestigahan ng Federal Bureau of Investigation o FBI bilang isang krimen ang tinatawag niyang Jeffrey Epstein hoax. Si Epstein ang notorious sex trafficker at pedophile na nakakulong at namatay noong 2019 sa kasagsagan ng unang termino ni Trump. Ayon kay Trump, hindi rin dapat ilabas ang files dahil posibleng may implanted na paninira ang mga files laban sa kanya. Giit pa ni Trump, kung mayroong ebidensya laban sa kanya sa files, dapat sana ay inilabas na ito sa panahon ng Biden administration.
2 ang nasawi at halos 1,000 residente ang inilikas matapos makaranas ng matinding pag-ulan ang central region ng South Korea nitong Huwebes. Sa Sosan, South Chungcheong, isang lalaki ang natagpuang walang malay sa loob ng nalubog na sasakyan at idineklarang patay sa ospital. Habang sa Osan, bumagsak ang isang retaining wall sa isang sasakyan na ikinasawi ng driver. Naitala rin ang higit 344 mm na ulan mula Miyerkules na nagdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Pyongyang, kung saan 2 residente ang nasagip. Nasa second highest alert level na ang mga probinsya ng Chungcheong at bahagi ng Gyeonggi habang inaasahan ng 50 to 200 mm pang ulan sa maraming rehiyon hanggang Sabado. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Brisbane, Australia, ako si Mavian Dog. Magandang gabi. Patuloy na binabantayan ngayon ng Office of Civil Defense Cordillera ang banta ng landslide dahil sa bagyong Krising. Samantala, ayon sa Mines and Geosciences Bureau Cordillera, posibleng maapektuhan ng sama ng panahon ang nasa 800 barangay sa naturang rehiyon. Ito ang balita ni Grace Doc Tolero live. Grace, kumusta dyan sa Baguio City? Ramdam na ba ang epekto ng bagyong Krising? Ano-ano ang mga paghahandang ginagawa ngayon ng local government dyan sa posibleng pagtama ng sama ng panahon? Yes, Monica, sa ngayon ay mahina pa at pabugso-bugso pa lamang ang pag-ulan dito sa Baguio City. Gaya ng karaniwan ay mahamog at halos zero visibility sa ibang lugar dito sa City of Pines. Nagsimula na kahapon pa lang ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council ng Pre-Disaster Risk Assessment para sa paghahanda sa epekto ng bagyong Krising. Magdamag na nakabantay ang mga otoridad dahil sa banta ng landslide at rock slides sa iba't ibang panig ng Cordillera Region. As of 9 a.m., monitoring ng Office of Civil Defense Cordillera, passable pa ang lahat ng major roads sa rehiyon at wala pang naitatalang malaking pagguho ng lupa. Gayunman, pinag-iingat ang mga motoristang aakyat sa Baguio City dahil sa makapal na hamog o fog sa daraanan. Nagtaas na rin ng red alert status ang OCD CAR at inatasan ang mga kinaukulong ahensya na maging alerto at magsagawa ng preemptive evacuation sa mga lugar na nasa panganib habang maaga pa. Kanina, about 8 a.m. ay nagkaroon tayo ng raising up sa blue to red. So buong Cordillera po na naka-raise na po sa red alert tayo. Tapos nagkaroon tayo ng mga advisory sa kanila that mag-preemptive evacuation na lang kaysa yung response kasi mas mahirap yun. At saka nagkakaroon din sila ng assessment sa kanilang lugar para ano ba yung mga appropriate na actions to be taken by them. Inaasahang sa susunod na 3 araw ay makararanas ng malalakas na pag-ulan sa iba't ibang panig ng rehiyon dahil sa bagyong Krising na pinalalakas ng habagat. Nagsimula na rin kumilos ang Department of Social Welfare and Development upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain at non-food items at ang kahandaan ng mga evacuation centers. Samantala, ang Department of Public Works and Highways CAR ay naka-standby na rin para sa damage assessment, clearing operations at pagsuspinde ng mga proyektong posibleng maapektuhan ng bagyo. Parte ng ating red alert natin yan na yung trekking natin sa mga tourist spots natin, lalo na yung mga alanganin na lugar, pati yung mining. Nag-abiso na rin yung local government unit, lalo na dito sa Benguet, na ihinto muna. Alinsunod sa tinatawag natin na safety naman sa lahat para wala na po tayong matatawag natin ng mga casualties natin.
Samantala, ayon sa Mines and Geosciences Bureau Cordillera, nasa 824 na barangay ang nangangambahang magkaroon ng pagguho ng lupa bunsod ng bagyong Krising. Kaya nanawagan ito sa mga kumpanya ng pagmimina na ihanda ang kanilang emergency response system para maiwasan ang sakuna. Nagbibigay din kami ng mga recommendation for mining companies to activate their respective emergency response and preparedness team in case na magkaroon ng mga untoward incidents such as yung mga landslide sa kanilang mga areas of responsibility. Yung Cordillera is merong 824 na affected na barangays na possible na ma-hit ng na under sa affected by flood and rain-induced landslide. Monica, paalala ng OCD CAR para sa mga residente ng Cordillera Region na patuloy na makinig sa mga opisyal na abiso at agad umikas kung kinakailangan upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Grace Doctolero. Mahigpit na minomonitor ngayon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang mga lugar na lubhanang nakararanas ng mga pag-ulan. Mula sa Office of the Civil Defense, ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, may mga identified na bang lugar ang NDRRMC na kanilang babantayan? Oo, Monica, kabilang na nga dyan, yung mga lugar na nagsimula ng pag-ulan simula pa kagabi hanggang kanina at kabilang din siya dito sa Bicol Region. Nakahanda na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa posibleng pananalasa ng bagyong Krising. Ayon kay Junie Castillo, tagapagsalita ng Office of the Civil Defense, nakahanda na ang lahat ng mga kaugnay na ahensya na kailangang rumisponde sa posibleng epekto ng bagyo, maging ang mga lokal na pamahalaan na posibleng daanan nito. Kaninang tanghali, itinaas pa natin yung ating alert status sa NDRRM Operation Centers into the red alert status na. Ibig sabihin po, lahat po ng mga response agencies natin nakaantabay na. Ang mga ating mga preposition, ang ating mga personnel, ang ating mga response equipment ay nakaantabay na po itong mga ito. Ganun din po, lahat ng ating mga operation centers sa iba't ibang ahensya na kabilang sa NDRRM Council. Kabilang ang Western Visayas at Cebu Province sa nakararanas na ng pag-ulan simula pa kagabi at ang Bicol Region, partikular sa Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Dahil sa lawak ng bagyo mula Mindanao hanggang Northern Luzon ay posibleng magkaroon ng mga pag-ulan. Sa ngayon, wala pang datos ang OCD na mga lugar na nagkakaroon na ng mga paglikas. Bagamat noong nakaraang araw pa ay nagpaabiso na ito sa ilang LGU lalo na sa mga lugar na landslide at flood-prone area. Paalala ng OCD, huwag magpakampante ang ating mga kababayan kahit pa wala sa mga lugar na posibleng tahakin ng bagyo ang kanilang kinaroroonan. Huwag nang magmatigas sakaling may pag-uutos ng paglikas ang LGU at Local Disaster Unit. Paalala natin sa mga kababayan natin, hindi porket ang bagyo po ay hindi tatahakin yung lugar ninyo, magiging kampante na tayo. Kung may sasabihin sa inyo na mag-preventive evacuation na, dapat po kumbaga sumunod tayo doon sa ating mga local government units para po hindi na malagay sa peligro ang ating buhay. Samantala sa pinakauling ulat ng Philippine Coast Guard, mayroon ng 229 na stranded individuals sa Eastern Visayas, partikular sa Port of Maasin, Port of Benit at Port of Padre Burgos. Mayroon ding 3 sasakyang pandagat ang stranded, samantalang may 2 na pansamantalang humimpil muna upang makaiwas sa sakuna. Paalala, Monica, ng Philippine Coast Guard sa ating mga kababayang mangingisda,
na wag na munang pumalaot lalo na doon sa mga lugar na nakararanas na ng masamang panahon. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Irritation and injury is also common in the kitchen. Peppers and other spicy ingredients may irritate the eyes, while utensils and hot grease or liquid may cause eye injuries. Wash the eye with plenty of cool running water. If peppers or spicy ingredients go into the eye, hot liquid or grease splashes on the eye. If burning sensation continues, immediately go to the nearest hospital. If the eye is struck, apply cold compress very gently on the eye and see an eye doctor. If the eye is bleeding or painful, immediately take the person to the hospital. These are basic first aid tips brought to you by UNTV News and Rescue. Naka-alerto na ang iba't ibang rescue team sa lalawigan ng Palawan dahil sa nararanasan sama ng panahon. Nagsuspindi na rin ang Philippine Coast Guard ng biyahe papunta sa ibang lugar sa probinsya dahil sa maalong karagatan. Ito ang balita ni Andy Pagayona, live. Andy, patuloy pa rin ba ang mga pag-ulan dyan sa Palawan at may mga inilikas na bang residente? Yes, Monica. Patuloy pa rin itong mga pag-ulan dito nga sa Puerto Princesa at ilang mga munisipyo ng lalawigan ng Palawan. Kaya naman nakaranas ng mga pagbaha dito. At sa ngayon ay wala pang naitatalang mga residente na inilikas na mula kaninang umaga. Pero kaninang tanghali ay binaha na itong ilang mga residente sa barangay Kabayugan dahil sa patuloy na pag-ulan. Bunsod ito ng bagyong Krising na pinalakas ng habagat. Dahil dyan ay naka-alerto ngayon ang Philippine Coast Guard na Palawan na kasama ang kanilang iba't ibang station sa buong lalawigan ng Palawan. Maging ang kanilang mga rescue equipment na gagamitin sa mga pag-responde ay nakahanda na rin kung sakaling kakailanganin. Kanina ay sinuspindi na rin ang mga biyahe sa mga island tour, lalo na ang malilit na sasakyang pandagat. Samantala dahil sa nararanasang sama ng panahon, inimok ngayon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang lahat ng ahensya ng pamahalaan sa Palawan na agarang magsumite ng kanilang preparedness measure at inventory ng kanilang resources para mapabilis ang pagtugon sa mga pamilyang nangangailangan ng tulong. Yan muna ang ating update, Monica. Balik sa iyo. Maraming salamat, Andy Pagayona, live mula sa Puerto Princesa City, Palawan. Binaha ang ilang lugar sa Bicol dulot ng walang humpay na malakas sa buhos ng ulan dala na bagyong Krising na pinalakas pa ng hanging habagat. Mula sa Masbate City, ito ang balita ni Jerry Galicia, live. Jerry, ano-anong mga lugar dyan ang binaha sa Bicol at humupa na ba ang tubig baha? Yes, Monica, magandang gabi. Ang mga lugar na nakaranas ng pagbaha dito sa Bicol Region, partikular na dito sa mga barangay ng Poblasyon, Ambolong, Luya at Syndicate.
sa bayan ng Arroy. Dulot nga ng malakas at walang tigil na pag-ulang naranasan na dala ng bagyong Krising na pinapalakas pa ng hanging habagat. Tumagasa ang tubig sa baha sa may spillway ng Area 4 at Area 5 sa Barangay Poblasyon. Sa video makita ang malakas na pagdaloy ng tubig baha sa naturang spillway. Sa post naman ni Catherine Ramos Tico, nagtulong-tulong mga kawani ng Aroroy Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa pag-alis ng mga basura. Umabot na kasi sa hanggang baywang ang tubig baha at pinasok na din ang eskwelahan at mga bahay ng mga residente. Maging ang mismong poblasyon proper sa harap ng munisipyo ay hindi nakaligtas sa hanggang tuhod na tubig baha, sanhi ng malakas na buhos ng ulan na sinabayan pa ng taob o high tide kaninang umaga. Ang harapan din ng isang department store na hindi naman binabaha ay hindi nakaligtas sa dami ng tubig ulan na naranasan kaninang umaga. Hanggang dibdib naman ang tubig baha naranasan sa Barangay Syndicate sa bayan pa rin ng Aroroy. Makikita sa larawang kuha ni Manny Bekabug ang paglusong ng mga residente sa hanggang dibdib na tubig upang makapag-evacuate. Isa sa sanhi na pagtaas ng tubig ang pag-apaw ng tubig sa ilog maging ang malakas na ulan. Hanggang hita naman ng tubig baha sa harapan ng Barangay Hall ng Barangay Syndicate ang tubig baha. Tumagal ng halos 1 oras ang pagragasan ng tubig baha at tuloy ng humupa kaninang umaga sa bayan ng Aroroy. And nabalita mula din sa Bicol Region, balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Jerry Galicia. Ilang lugar din sa Mindanao ang hindi nakaligtas sa mga pagbaha dala ng habagat na pinalalakas ng bagyong Krising. Ito ang balita ni Alan Manansala live. Magandang gabi, Alan. Kumusta ba ang lagay ng panahon dyan sa Mindanao? At ano yung mga specific na lugar na naapektuhan ngayon ng sinasabi na yan na mga pagbaha? Jun, magandang gabi sa iyo. Nandito ako ngayon, Jun, sa Ozamis City. Dito yan sa Misamis Occidental. Dito sa aking lokasyon, Jun, makikita naman at mararamdaman yung katamtamang mahina hanggang sa katamtamang lakas ng hangin. At meron ding panakanakang pag-ulan. Dito yan sa lugar ko, Jun. Pero pagdating, Jun, sa dako ng Cotabato City ay dito na nga nakaranas ng matinding pagbaha sa lugar. Jun, kabilang sa lugar na binaha dito sa Mindanao ay ang Cotabato City. Sa kuhang video ni Sam Sali, mapapanood ang bumper-to-bumper na traffic ng mga sasakyan sa kalsada. Tubig baha ang dahilan ng pagbabagal ng daloy ng trapiko sa Sinsuat Avenue. Dito yan sa may Color Santos Street sa Cotabato City. Nagsisimula na rin ang pag-apaw ng tubig baha sa may Purok Sibuyan, Mother Barangay Rosario Heights sa may Cotabato City pa rin base sa mga larawang ibinahagi naman ni Che Leonardo. Gayunman, June, tuloy-tuloy ang ginagawang declogging ng city government ng Cotabato para sa mabilis na paghupa ng baha, katulong ang City Engineering Office, Construction and Maintenance Division. Kagabi pa ay una na nilang inayos ang People's Palace. Dito yan sa may Sinsuat Avenue, Barangay Rosario Heights 10. At kaninang umaga naman ay ang Sinsuat Avenue. Sa dako naman, June, ang Zamboanga City, may mga naiulat na rin ng pagbaha sa lugar. Pero June, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabantay natin para malaman din natin kung may mga lugar pa, lalo na dito naman sa may dako ng Zamboanga, Del Norte at Del Sur, at sa may dako ng Cagayan de Oro at Bukidnon, na kadalasan din, karamihan din sa mga lugar na yan, June, ay kabilang sa mga low-lying areas. Balik sa iyo, June. Yung parte naman halimbawa ng Davao Region sa may bandang eastern ng Mindanao, Alan, kumusta dyan? June, may mga natatala, kailangan lang natin na kumpirmahin yung mga informasyon, though may mga part dyan sa Davao City na mga low-lying areas na madalas talaga, lalo na sa lungsod ng Davao, ang isa sa mga karamihang madalas makaranas ng pagbaha tuwing ng may ganitong nakakaranas tayo ng mga pag-ulan, lalo na dito sa dako ng Mindanao, June. Okay, maraming salamat, Alan Manansala.
Patuloy na nakararanas ng mga pagulan ng malaking bahagi ng bansa dahil sa habagat na pinalalakas pa ng bagyong Krising na papalapit na ng Northern Luzon. Nakataas na ang signal number 1 sa nasa 19 na lalawigan sa Luzon dahil sa bagyo. So, tingnan po muna natin yung latest satellite image animation. Mapapansin po natin yung tinatayang sentro ng bagyong si Krising ay nasa eastern seaboard pa ng Northern Luzon. At kanina alas 4, ito ay tinatayang nasa layong 545 kilometers ang layo, silangan ng Baler, Aurora. Taglay ng bagyong si Krising, ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang 55 kilometers per hour malapit sa gitna nito, at ang pagbugso ng hangin ay aabot po ng hanggang 70 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. So mapansin natin, napakalawak ng ulap ng bagyong si Krising, may tumatama na dito sa ilang bahagi ng northern, central at southern Luzon area at maging dito sa hilagang bahagi ng eastern Visayas. Samantala, yung makapal na ulap naman na makikita nating nakaka-apekto sa nakararaming bahagi ng Luzon, ng Visayas at maging dito sa may bandang western section ng Mindanao, yan naman po yung pinag-iibayong habagat or southwest monsoon. So patuloy ang pinag-iibayo ni Krising ang habagat at yan ang dahilan kung kaya't nagpalabas din po tayo ng tinatawag nating weather advisory. Himayin po natin kung ano yung magiging senaryo in the next 3 to 5 days. Unahin po natin ano ba yung mga lugar na may warning signal dahil sa bagyong si Krising. Sa ngayon po makikita natin sa ating mapa na yung naka-highlight ng light blue, yan po yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 1. Nakataas po ang number 1 sa Batanes, dito sa Cagayan kasama nga ang Babuyan Island, sa lalawigan na Isabela, Quirino, ganun din sa northern portion ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Aurora, dito sa may bandang Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Mapapansin din natin na may warning signal number 1 din dito sa ilang bahagi ng Bicol Region at maging dito sa may bandang Pulido Island, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, ganun din dito sa may bandang northern portion ng Benguet, sa lalawigan ng Ilocos Norte at Ilocos Sur, sa northern portion ng La Union. So ano nga ba yung inaasahan natin sa mga lugar na may warning signal number 1? Sa ngayon po, posibleng makaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin at magiging katamtaman hanggang sa maalon ng mga karagatan dito sa mga lugar na may wind signal number 1. Hanggat maaari, wag na po pumalahot yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat, lalo't inaasahan nga natin na kikilos ang bagyong si Krising palapit nga ng Northern Luzon area ngayong darating na weekend. Posible ring magtaas pa yung mga wind signal sa mga susunod na tropical cyclone bulletin at ang tinataya nating pinakamataas ay posibleng umabot po ng signal number 3 lalong-lalo sa mga lalawigan dito sa may bandang Northern Luzon area. Kaya antabayan po natin yung 6-hourly na tropical cyclone bulletin hinggil nga sa bagyong si Krising. Ano naman yung inaasahan nating pagkilos nito in the next 3 to 5 days? So, kanina alas 2 ng hapon, ito yung tinatayang sentro ng bagyong si Krising. Bukas po ng alas 2 ng hapon, Biyernes ng hapon, ay halos nakadikit na siya dito sa northeastern part ng Cagayan sa layong 145 kilometers east-northeast ng Tuguegarao City. So makikita natin yung forecast natin ay palapit talaga sa Northern Luzon area. Samantala, sa darating naman na Sabado ng hapon, ay mapapansin natin na halos nandito na siya sa northwestern boundary ng ating air responsibility. Pero pansinin po natin na all throughout its course, ang bagyong si Krising ay inaasahang posibleng tumawid nga ng Northern Luzon area. At ang pinapakita lang po natin ngayon ay yung posibleng pagkilos ng sentro. Ngayon, makikita natin yung area of probability, pinakikita niyan yung pagkilos ng sentro, hindi lamang malaki ang tsansa dito sa may bandang northeastern part ng Cagayan, pwedeng sa anywhere over the Cagayan province or maging sa northern part of Isabela or dito sa may bandang Babuyan Island. So dapat yung mga nabanggit nating lugar ay handa po sa posibleng paglandfall. At hindi lamang itong mga lugar na pwedeng unang tamaan ng sentro, kundi yung mga lugar po generally na may wind signal number 1. At sa mga susunod na issuances nga, posibleng madagdagan pa yung lugar at maging mas mataas pa yung wind signals na naka-assign sa mga lugar na yon. Samantala, pagdating naman ng
linggo ng hapon, inaasahan natin na tuloy na itong nasa labas ng ating area of responsibility. At mapapansin din natin yung intensity, no? Habang papalapit ito ng Northern Luzon area at possibly pagtawid ng Northern Luzon area ay nasa tropical storm category po ito. Ngayon, kapag lumabas na ng PAR, posibleng nasa severe tropical storm category, at paglapit niya dito sa southern part ng China, ay posibleng umabot pa po ito ng typhoon category. So ulitin po natin, ang forecast track nagpapakita ng pagkilos ng sentro. Maging handa ang lalawigan ng Cagayan, maging ang northern part ng Isabela, any of the Batanes and the Babuyan group para sa posibleng unang pagtama, and generally the northern Luzon area at lahat po na may mga wind signal para sa posibleng pagtawid naman ng bagyo ngayong darating na weekend. Ano naman po inaasahan natin pag-ulan? Kanina pinakita na natin yung pagkilos, ano yung mga lugar na may wind signal. Ngayon po, base sa ating latest weather advisory na ipinalabas ngayong alas 5 ng hapon, dalawang weather system yung posibleng magpaulan. Unahin na natin yung bagyong si Krising. Makikita natin, generally, itong mga lalawigan sa Northern Luzon area at yung nasa silangang bahagi ng Central and Southern Luzon ay uulanin dahil po sa bagyong Krising. Samantala, yung mga areas naman outside sa mga nabanggit nating lugar, yan naman po yung mga uulanin dahil sa habagat, enhanced habagat. So, maging handa po mga kababayan natin dahil may kataasan yung inaasahan natin sa Cagayan at Isabela, no? More than 200 millimeters of rain simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon. And then makikita natin yung naka-highlight naman ng orange, ang tinatayan nating pag-ulan, 100 to 200 millimeters of rain. Samantala, yung naka-highlight ng yellow, 50 to 100 millimeters of rain. Mapapansin din natin, no, na dito sa may bandang Western Visayas, talagang may mga significant amount of rains, 100 to 200 millimeters of rain dahil nga sa pinag-iba yung habagat. Patuloy pa rin yung paalala natin, maging handa sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalo na po sa mga low-lying areas at pagguho naman ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok. Kasi kung yung lugar po nila ay nakakaranas ng pag-ulan nitong mga nagdaang araw, kahit mahina hanggang sa katamtaman at madadagdagan pa ng pag-ulan in the next 24, 48, and even 72 hours, maaring malambot na yung mga bahaging kalupaan na malapit nga po sa paanan ng bundok na siyang magiging sanhi ng mga landslide. Muling nakakuha na suspicious object ang mga technical diver na Philippine Coast Guard mula sa ilalim ng lawa ng Taal. Kasabay ito ng paglipat ng search area ng PCG ngayong araw. Mula sa Laurel, Batangas, ito ang balita ni Benedict Samson, live. Benedict, ilan itong bagong nakita ng mga otoridad at gaano naman kalayo itong bagong searching area ng PCG? Magandang gabi, Monica. Ayon sa Department of Justice ay 4 na sako itong na-recover ngayong araw ng mga technical diver ng Philippine Coast Guard. 2 rito, Monica, ay naglalaman ng hinihinalang buto ng tao at 2 naman ay puno naman ng buhangin na tila pabigat umano sa ilalim. Bandang alas 2 ng hapon nang dumating ang bangka ng Philippine Coast Guard, lulan nitong sako na kanilang na-recover. Pagdating sa Pampang ay kaagad na i-turn over ito sa mga tauhan ng PNP Scene of the Crime Operative o PNP SOCO. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, sa paggamit ng remotely operated vehicle, bukod sa malabong tubig sa ilalim, iba't ibang debris din ang nakukuhanan ng ROV sa ilalim ng lawa. Yes, so yung naging feedback sa atin, naging report, no, when we use the ROV, maraming sako at mga plastic materials ang nakita sa lake bed. Well, probably kasi ito ay fish cage area, so may possibility na ang laman nito ay mga feeds. So kaya natin sinecheck maigi na kung ano ang mga posibleng laman nito mga sako na to. Samantala kahapon ay natapos na ng mga technical diver na galugarin ang first quadrant ng lugar na kanilang pinaghahanapan. Ayon pa kay Captain Cayabyab, hinati ng PCG sa 4 na quadrant ang 300 by 300 square meters ng Taal Lake na pinaniniwala ang lugar kung saan itinapon ang mga nawawalang sabongero. At ngayong araw ay lumipat na ang PCG diver sa 3rd quadrant na medyo malayo na sa shoreline. Yes.
So halos 77 feet ang nakikita nating lalim ng third quadrant. So yung first quadrant is malapit sa shoreline, and then nag-move tayo to third quadrant na nasa malalim na parte ng ating identified na search area. So we will be utilizing the ROV aside doon sa mga technical divers natin. At dahil medyo malalim na, malaking tulong ang nagagawa ng ROV sa ganitong operasyon. So etong ROV ay may malakas na ilaw na nakakatulong na makita yung ilalim, lalo na yung sa parte ng lakebed na medyo mabura. And of course, yung operations nito mas extended. So halos 2 hours ang tinatagal ng ating ROV sa ilalim po. And sa mga last operations po natin, medyo malalim na rin po na ating naabot through the ROV because it has the capacity to see the lakebed up to 1,000 feet. Samantala bandang 3:01 hanggang 3:13 PM kanina ay nagkaroon ng minor phreatomagmatic eruptive event ang Bulkang Taal. Ayon sa PBOX, ang ganitong aktibidad ng bulkan sa ilalim ng Alert Level 1 ay usual at recurring o pabalik-balik simula pa noong 2021. Patungo rin sa southeast ang plume nito, kabaligtaran naman ng lokasyon ng diving site. At ang high-risk area para sa phreatic at phreatomagmatic eruption ay ang Taal Volcano Island. Monica, ito nga nangyari sa phreatomagmatic eruption ng Bulkang Taal kanina ay dahil sa naghalo yung groundwater doon sa mainit na bato sa ilalim ng bulkan. At yan muna ang ating update mula rito sa Laurel, Batangas. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson. Positibo umano indikasyon na totoo ang mga isiniwalat ni alias Totoy ang bagong nakuhang mga buto ngayon na Philippine Coast Guard o PCG divers sa Taal Lake. Ayon sa Department of Justice, natagpuan ang mga ito sa eksaktong lugar na itinuro ng informants. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ilang lugar ba sa Taal Lake ang tinukoy ni Totoy na pinagtapunan ng bangkay? Magandang gabi, Monica. Walang impormasyon na binigay ang mga otoridad kung ilang mga lugar ang posibleng pinagtapunan ng mga labi ng missing sabongeros. Pero itong lugar kung saan na-recover o nakuha ang mga buto ay isa sa mga lugar na tinukoy ni alias Totoy at ng iba pang informant ng Department of Justice. Human ribs o tadyang ng tao ang mga nakuha ngayong araw ng mga otoridad sa patuloy na search and retrieval operation o sa mga labi ng missing sabongero sa Taal Lake. Ayon kay Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya, na-recover ang mga buto sa eksaktong lugar na itinuro ng kanilang informant o sources na itinuro din ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Ani Rimulya, sa 4 na sako ang nakuha ng PCG, 2 ang may laman na buto at ang 2 naman ay may lamang buhangin na ginamit na pabigat. In the area pointed to us by our sources that were also identified by Totoy, by alias Totoy. So may nahanap na tayo human remains ulit, this time in the specific area. In the quadrant, kasi ano yan dinivide by quadrant yan yung area. Sabi pa ng opisyal, ito ay positibong indikasyon na alam ni alias Totoy ang kanyang sinasabi. Idadaan din sa pagsusuri ng mga eksperto o forensic ang mga buto. Yung today, yung nahanap today sa quadrant na yon sa Taal Lake is a positive indication that he knew what he was talking about. Kasi nga, andito na nahanap yung na-identify na. 4 na sako yun actually, 2 sakong buhangin na pabigat, tsaka 2 sako na containing the remains. Sa ngayon, hindi pa nakausap ulit ng DOJ si Patidongan pero tiniyak ng kagawaran na anumang panahon na gustuhin nilang makausap ito ay pwede. Samantala, Monica, sa binanggit kahapon ng Department of Justice kaugnay sa 3 bangkay na kanilang pinahukay diyan sa Laurel, Batangas, isa raw dito ay posibleng isang babae na pinaniniwala ang dinukot sa Lipa, Batangas
noong nakaraang 2020 at dinala sa Taal Lake. So doon itinapon kasama ang dalawa pang mga bangkay, kaya nung makita ito ng mga pulis ay kanilang inilibing. Sa ngayon ang paniniwala nga ng DOJ, ito ay may posibleng koneksyon sa kaso naman ng isabong. So idadaan naman ito ngayon sa DNA test para magkakaroon ng cross-matching doon sa kaanak ng mga missing sabongero. Sa isu naman itong panibagong aktibidad ngayon ng Taal Volcano, ayon sa Department of Justice, nakadepende lamang sila sa magiging abiso sa kanila ng PBOX kung ligtas bang mag-dive itong mga diver ng Philippine Coast Guard. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Napipisil umano para sa isa sa mga mataas na posisyon sa Kamara ang presidential son na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ayon sa isang kongresista, qualified ito na maging majority leader ng House of Representatives. Bukod sa pagiging tagapagsalita ng majority party sa HOR, trabaho ng isang majority leader na pangunahan ang deliberasyon sa plenaryo ng Kamara. Ito ang balita ni Rosalie Cos. The name of the SDML has been floated around, si Kong Sandro. He's very much qualified, pero titignan po natin. Mahigit isang linggo bago magbukas ang sesyon ng 20th Congress, may ugong na ng mga posibleng maging bahagi ng liderato ng Kamara. Ayon kay dating House Deputy Majority Leader ng 19 Congress na sila Union 1st District Representative Paulo Ortega, isa sa qualified maging House Majority Leader si Presidential son, Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. He's very much qualified, pero titignan po natin, mahirap naman po na magbato ng mga pangalan na tingin natin, kasi alam nyo naman po sa majority sa House of Representatives, marami pong magagaling at marami pong qualified na. So yun pa lang naman ang mga naririnig ko as of now. Batay sa House of Representatives, inihahalal ang majority leader ng party caucus ng majority ruling party. Bukod sa pagiging tagapagsalita ng majority party, ang pangunahing tungkulin ng isang majority leader ay pangunahan ng mga deliberasyon sa plenaryo ng Kamara. Kaya naman ang tanungin kung ano-ano ba ang dapat na katangian ng isang House Majority Leader, ang tugon ng kongresista. Tinitignan din nila yung sa seniority, tinitignan din nila yung experience. Bukod kay Congressman Marcos, mayroon pang mga ulat sa mga lumulutang na pangalan sa pagiging House Majority Leader, gaya ni na dating Deputy Speaker, Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez at dating Deputy Majority Leader, Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Samantala, isa sa ilalim na sa lockdown ang Batasang Pambansa Complex sa July 23, Miyerkules. Ito ay bilang bahagi ng paghahanda sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Isasagawa naman ang ocular inspection sa July 21, araw ng Lunes. Nailagay na rin ang bagong labang bandila ng Pilipinas sa plenaryo ng Kamara. Noong July 15 ang isagawa ang interagency meeting ng mga opisyal ng Office of the President, House of Representatives at Senate of the Philippines sa Malacanang para sa SONA preparations. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Paglilihis lang sa issue na kinasasangkutan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ito ang binigyang diin ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang tugon sa pahayag ng palasyo na arestuhin siya kapag naglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court. Samantala, kinumpirma naman ng mambabatas na hindi siya dadalo sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. If they want to commit this mistake again, then go ahead, they can do that. But if they want to make another mistake, yung ginawa na kay Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. At kung gagawin na willing to do the same mistake again, then they can do the same. Gawin nila ang gusto nilang gawin. Ito ang tugon ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa isang international news outlet na maaaring arestuhin ang mambabatas kapag naglabas ang International Criminal Court o ICC ng warrant laban sa kanya.
Isinasangkot ang senador sa libo-libo umanong namatay sa War on Drugs campaign bilang dating hepe ng Philippine National Police sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit giit ni Senador De La Rosa, walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Gayon din ang pagpapatupad ng pamahalaan ng warrant galing sa isang international body na walang jurisdiction sa bansa. Itinanggi rin nito na may natanggap siyang impormasyon kaugnay ng paglalabas ng arrest warrant ng ICC para sa kanya. Ewan ko, mahilig sila sa gano'n, no? Kapag may mga mainit na issues na pinupukol sa Malacanang, ngayon pinag-uusapan na naman tungkol yung nangyari kay First Lady. Ngayon, gagawa na naman sila ng issue about ICC and the senator para to divert the issue. Yan man ang mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Gagawa ang panibagong issue kahit na old issue na, rehashed issue, ay kuhan nila yung i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Ayon naman sa Malacanang, wala pa silang natatanggap na komunikasyon kung may warrant of arrest na si Senador De La Rosa. Sa ngayon, wala pa po tayo natatanggap na anumang communication kung meron na pong warrant of arrest para sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. Inihayag rin ng mambabatas na hindi siya dadalo sa nalalapit na ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Sa 28? Ayaw ko magkipagplastikan. Ayaw ko magkipagplastikan. Alangan man pupunta ko doon na nakasimangot. Alangan naman, pangit, di ba? Alangan nung pupunta ko doon na pa-smile kahit na masama ang loob ko sa kanila. Paglilinaw naman ni De La Rosa, personal niyang desisyon ang hindi pagdalo ng SONA at walang kinalaman dito ang mga senador na kasama niya sa Duterte 7 Block. Gayunman, umaasa itong tututukan ng gobyerno ang pagpapaganda ng buhay ng mga Pilipino. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Four of Spades is definitely back. Matapos ang halos 5 taong hiatus, muling nagsama sina Zild Benitez, Unique Salonga, Blaster Silonga at Badjao de Castro para sa kanilang bagong project. Highlight na much long-awaited return ng indie funk band ay ang kanilang new single na may title na Aura na may kasama pang music video. Ang grupo ay nag-indefinite hiatus noong August 2020. Nag-focus sila sa kanilang solo career bago ang reunion project na ito. Ilan sa kanilang mga pinasikat na awitin ng mundo, Come Inside My Heart at Sariling Mundo. Ito na po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Huwebes. Salamat po. Shoutout kina Welvin Reg, Lolito Guemo, One Mind de la Espiritu. Salamat din kina Adelaida Esteban, Nad Pharma at Augusto M. Cantos. Narito naman ang Diyos nating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 12 at 28 na nagsasabi, nasa daan ng katwiran ang buhay at sa kanyang landas ay walang kamatayan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.